Hindi po ako sanay magkwento ng mga ganito. Kaya sana pagpasensyahan niyo na po itong pagkakasulat ko. Kayo na din po siguro ang bahalang mag-ayos. Tawagin niyo na lang po akong Ray. 1990s nung pinalipat kami noon sa isang relocation site. Alam mo yung itsurang pare-pareho yung bahay. Dikit-dikit, tapos marami na agad tambay. Doon ko nakilala si Mara. Ilang bahay lang ang layo nila mula sa bahay namin. Tahimik lang siya, Boss Kira. At masasabi kong wala talaga siyang kaklose sa mga kaibigang sinasamahan niya. Parang hindi siya marunong makisabay. Pag naglalaro kami, hindi siya tumatawa. Ngumingiti lang siya. Madalas pa, late reaction siya sa mga jokes namin. Kasi may ilang minuto pa bago siya tumawa. Pero sa sarili niya na lang yun. Pero palagi ko siyang napapansin. Kasi palagi siyang nakasunod lang din sa amin. One time, nagkayayaan kaming maglaro ng taguan sa likod lang ng bahay namin. Nandoon kasi yung mga bakanting bahay na hindi pa tapos. Ako yung taya nun. Excited pa akong nagbibilang. At nung matapos na nga, agad din akong humarap para sana hanapin na sila. Pero nagulat ako nung biglang nasa likod ko pala si Mara. Hindi ko siya nadinig na lumapit nun sa akin. Lalong hindi ko rin siya naramdaman na sobrang malapit na pala siya sa akin. Ngumiti lang siya at nagsalita na hanapin ko na daw sila. Hindi pa kasi siya kasali nun dahil mukhang kararating lang niya. Pero dahil sobrang lapit niya nga sa akin, napansin ko kaagad yung kakaibang amoy na nanggagaling sa kanya. Basa naman yung buhok niya, kaya mukhang bagong ligo rin naman siya. Pero nung magsalita siya, ang baho ng hininga niya. Amoy bulok talaga. Simula nun, medyo iwas na ako sa kanya. Pinapansin ko pa din naman siya, pero lumalayo lang ako para hindi ko na siya maamoy. Hindi rin naman ako nahirapan na iwasan siya dahil hindi naman siya sumasabay sa amin na umuwi. Minsan, bigla na lang siyang nawawala. Minsan ay may sumusundo sa kanya na hindi namin kilala. Tapos makikita na lang namin siya ulit kinabukasan. Tinanong ko siya nung minsang mapalapit siya sa gawi ko. Mara, saan ka banda nakatira? Tapos itinuro niya lang kung saan. Doon ko na nga nalaman na nasa iisang street lang pala kami. At doon daw sila sa dulong bahay mismo. Yun yung area na walang poste ng ilaw. Kaya siguro madalas, madilim pa ay wala na siya. Nasanay na lang din talaga kami na ganun siya. Kasi sabi niya noon, stricto daw yung mga magulang niya. Kita din naman sa kanya. Minsan kasi, makikita namin siyang may mga pasa sa braso o kaya ay sa binti. Kaya kahit kami mismo na hindi pa nakikita ang mga magulang niya, natatakot na kami dito. Kaso isang beses, dala na rin siguro ng kuryosidad. Ako at ang isa pa naming kaibigan nagplano na puntahan at tignan ang bahay nila Mara. Isang diretso lang naman yung kalsada na yon. Pagdating namin sa dulong bahay, wala namang nakatira doon. Pero meron pang isang lumang bahay doon na nasa labas pa ng bakod. Luma, pero halatang may nakatira doon kahit ganon. Matataas ang talahib sa paligid nila. Tapos may 3 malalaking puno ng mangga ang nakapaligid dito. Pasilip-silip lang kami noon. Wala na kaming plano na tumawid pa ng bakod dahil padilim na rin ang paligid noon. Tiyempo namang lumabas mula sa bahay na yon yung lalaking nakikita namin na palaging sumusundo kay Mara. Kaya nasiguro na namin na doon talaga siya nakatira. Nag-aya na agad noon yung kasama ko nung ma-sure na namin na yun nga ang bahay nila Mara. Kaya unti-unti na rin kaming naglakad papalayo noon nung nakaupo. Basta yung parang nakasquat kami, kaya mabagal din ang paglalakad namin. Nung biglang humangin, nagkatinginan kaming pareho ng kasama ko nang makaamoy kami ng mabaho.
Amoy na parang nabubulok na basura. Sobrang baho talaga nun, kaya binilisan na namin na makalayo doon. Nung tingin namin nakalayo na kami, saka kami tumayo at tumakbo na papalayo. Nakasalubong din namin sa daan si Mara. Hindi namin malaman kung paano kaming hihinto. Pero kasi nakatingin siya sa amin na para bang nagtataka. Siguro nagtataka siya kung bakit nandun kami. Pero hindi na kami huminto. Nagdiretso na kami ng takbo. Kinabukasan nun, hindi na muling nakita pa sila Mara. Pag nagtatanong yung iba naming mga kalaro ng tungkol kay Mara, ay nagkakatinginan na lang kami ng kasama ko. Naisip namin, paano kung nakita pala kami ng lalaki at napagalitan si Mara? Baka nasaktan na naman siya ng mga ito, kaya hindi siya makalabas ng bahay. Natakot patuloy kami. Fast forward po. Yung papa ko na nagtatrabaho sa barangay ay umuwing mainit ang ulo. Nadinig ko lang sa usapan nila mama na may inaaswang na naman daw sa barangay namin. Kaya nautusan silang lumipat ng pagbabantayan kasi sigurado daw na yung buntis ulit na yon ang tatargetin ng aswang na yon. Nung hapon din na yon, biglang nagpakita si Mara. Tinanong niya kung pwede daw siyang sumali ulit sa laro namin na siyang sinang-ayunan naman naming lahat. Hindi ko na nga naisip nito yung ginawa naming pagpunta sa bahay nila. Nakahinga na lang din kami ng maluwag nang tila ay okay naman siya. Pero pagkatapos naming maglaro, nilapitan ako ni Mara. Tinatanong niya ako nun, bakit daw kami nagpunta doon sa kanila? Sabi ko naman, naglibot lang kako kami hanggang sa umabot kami sa dulo. Kako pa, wala namang nangyari. Tinignan niya lang muna ako sa mata nun, saka siya ngumiti ng bahagya. Tapos sabi pa niya, sabi ni Mama, punta daw ulit kayo sa amin. Gusto niyang makilala yung mga kalaro ko. Umuo na lang kami nun ng kasama ko, pero hindi kami sumama. Sabi namin na sa susunod na lang kasi magpapaalam pa kami. Nung makauwi ako ng hapon na yon, napaisip ako sa sinabi ni Mara. Sabi ng mama niya? Ibig sabihin, nakita kami ng mama niya? Kinilabutan ako sa naisip ko na yon. Akala kasi namin nun, walang nakakita sa amin nung bumalikwas na kami ng uwi. Noong mga sumunod na araw, panay pa rin ang pag-aalibay namin na hindi kami pwede o hindi kami pinapayagan o pinapauwi kami ng maaga. Pero hindi na kami nakakatanggi nang sabihin niyang wag na lang daw kaming magpaalam. Tutal daw sasaglit lang naman kami dun. Ipapakilala lang daw niya kami tapos ay uuwi na rin. Pagdating naming tatlo sa bahay nila, ay pinaupo niya na muna kami sa mahabang bangko nila sa labas lang ng bahay. Wala pa daw ang nanay niya, kaya hintay daw muna kami doon. Wala naman yung mabahong amoy na naamoy namin noong una naming punta roon. Pero kakaiba ang pakiramdam namin sa paligid. Kasi pakiramdam ko nun, may nakatingin sa akin sa kung saan. Hindi ko sure kung ganun din ba ang mga kasama ko. Pero nakaramdam ako ng konting kaba nun. Maya-maya, nakita ko na mayroong mabilis na gumalaw sa mataas na talahiban. Parang tumatakbo yun papalapit sa amin. Nung medyo malapit na nga ito, bigla na lang din tumigil yun. Kaya hindi ko na nakita yun. Noon naman may biglang nagsalita sa kabilang side ng bahay. Pinapapasok kami sa loob dahil may dala daw itong merienda. Sinubukan naming tumanggi kasi nakakatakot pala talaga yung nanay ni Mara. Sigurado kaming yun yung nanay niya dahil kamukha pa rin ito ni Mara. Maski nga yung tingin nito sa amin ay katulad kung paanong tumingin ng anak niya. Pero ipinilit pa rin ito na pumasok kami kasi malamok daw dun since hapon na nga. Pagpasok namin sa loob ay may kakaibang ang amoy doon.
Nakakahilo yun sa baho. Mahirap explain eh, pero masakit din yun sa ilong. Sobrang kalat din pati sa loob ng bahay nila yun. Pagtingin ko sa kaliwa ko, doon ako mas kinabahan. Nandoon kasi yung lalaking sumusundo kay Mara minsan. Yung lumabas ng bahay nung araw na pumunta kami. Sobrang sama ng tingin niya nun, na para bang may ginawa kaming masama para tignan niya kami ng ganun. Na para bang galit na galit ito. Inilabas ng nanay ni Mara ang tinapay na dala niya. Tapos naglagay din siya ng isang pitsil na tubig sa lamesa. Napilitan kaming kumuha ng tig-iisa nun. Tapos doon na nagsalita si Mara. Pinakilala niya kami sa nanay at tatay niya. Pero hindi man lang kami nilingon ng tatay niya. Tapos sinabi pa nito na hindi raw kami pwedeng magtagal doon dahil pumuslit lang kami sa mga magulang namin. Naintindihan naman namin yung ginawang yon ni Mara. Kaya tumango kami at saka nagsitayo na. Maayos kaming nagpaalam nun sa kanila. Nung ibababa na sana namin yung tinapay na hawak namin, sinabi nito na dalhin na lang daw namin yung merienda at kainin habang pauwi kami, na sinunod na lang din namin. So lumabas na kami. Hinatid pa kami ni Mara sa bungad at sinabihan niya kami na wag daw naming kakainin yung tinapay na hawak-hawak namin. Tinignan niya ako ng seryoso, tapos hinawakan niya ako sa pulsuhan ko. Nagulat pa nga ako nun kasi sobrang higpit ng pagkakahawak niya at nanginginig pa siya nung time na yun. Na parang pati siya natatakot din tulad namin. Noon ko na lang din napansin yung ilang pasa niya sa braso. Mapusyaw na yun, kaya hindi na masyadong halata sa malayuan. Tapos nun, muling ipinaalala sa amin ni Mara na wag namin kakainin yung tinapay. Tapos may ibinigay siya sa akin na nakabalot sa tela at mas hininaan pa ang bulong. Eto, ibulsa mo to. Huwag mong bibitawan hanggang hindi kayo nakakauwi sa bahay niyo. Sa kanya kami tinalikuran na lang basta. Hindi na yun nawaglit sa isip ko. Yung tinapay, itinapon na lang namin sa kung saan. Hindi na din namin yun napag-usapan pa ng mga kasama ko, pati na ni Mara. Yung nakabalot na tela na ibinigay niya nung araw na yon, hindi ko na nakita pa. Nawala na kasi yun sa isip ko pag uwi ko at hindi ko natanggal sa bulsa ng shorts ko nung hubarin ko yun. Di ko alam kung nakita ni Mama nung naglabas siya, pero kasi wala naman siyang ibinibigay sa akin. Fast forward po ulit. Nagulat na lang ako nung bigla na lang sumulpot si Papa sa bahay at tinawag niya ako. Tinatanong ako tungkol sa isang kalaro ko. Hindi niya kilala ang pangalan. Pero nung i-describe niya sa akin, napagtanto ko na si Mara yung tinutukoy niya. Sinabi ko naman sa kanya yon. Tinanong niya ako kung alam ko daw ba kung saan sila nakatira. Kinabahan ako nun. Sinabi ko lang na hindi ko alam eksakto. Pero itinuro ko kung saan banda pumupunta si Mara kapag umuuwi na ito. Tapos nun, tinignan niya ako ng matagal na para bang may iniisip. Tapos tinanong niya kung nakita ko daw ba ang tatay ng kalaro ko. Sabi ko, oo, dahil sinusundo nito si Mara paminsan. Tas sinabihan ako na wag daw muna kaming makipaglaro sa labas. Pagkatapos nun, lumabas na ulit si Papa. Ilang araw ang nakalipas. Binalita ni Papa na pinaghihinalaan daw na aswang ang pamilyang nakatira sa dulo ng site. Kaya mas pinagbawalan na akong lumabas para makipaglaro. Pinag-uusapan para ko anong gagawing hakbang ng barangay. At nung araw din na yun mismo, ay nagkasundo-sundo sila na tutugisin na raw ang pamilyang yun sa mismong bahay nito. Sinubukan kong tumakas at sumunod kila Papa. Pero may nakakita sa akin na kasamahan ni Papa sa barangay. Pinagsabihan ako nito.
Delikado daw ang pupuntahan nila. Hinintay pa nga niya muna akong makapasok dun sa loob ng bahay bago siya lumakad. Kaya hindi ko na talaga nagawang makalabas pa. Kinabukasan, umuwi ding dismayado sila Papa. Nakatunog daw ito at wala na silang naabutan nung puntahan nila ang bahay. Sinubukan pa rin daw nila na magbantay malapit doon. Nagbabaka sakali na bumalik. Pero wala daw. Siguro mga ilang araw pa silang nagpabalik-balik doon sa pagbabaka sakali nila. Pero hindi na raw talaga ito bumalik pa. Bata pa lang ako nang mangyari ito, Boss Kira. Pero malinaw pa sa alaala ko ang pangyayari na to. Dahil hanggang ngayon ay nagsisisi ako na hindi ako nagsabi kay Tito. Tawagin mo na lang akong Jimwell. Siguro nasa mga 7 or 8 years old ako noon. At wala akong napagsabihan ni isa sa pamilya namin, maski ang Tito Mateo ko, na sobrang ka-close ko. Dahil ako ang unang apo at pamangkin sa pamilya. Kung saan-saan niya ako isinasama noon at madalas silang maggala dun sa kaibigan nito na nakatira malapit sa Sapa na si Tito Lando. Una kong napansin noon ay nung minsang isinama ko ni Tito na pumunta sa bahay ni na Tito Lando. Pero hindi na kami nakarating doon sa bahay nito. Kasi nakita na namin siya na naglalakad papunta sa Sapa, kaya sumunod na lang kami. Kita namin ng time na yon na may kakaiba kay Tito Lando. Nag-alala si Tito Mateo syempre, kaya nagsisigaw siya para tawagin ang pansin ni Tito Lando. Ang kaso, parang hindi kami nadidinig nito. Hindi rin naman namin magawang bilisan ang paglalakad kasi pababa ang daan papuntang Sapa. May pagkalampa pa naman ako noon. Kaya nung hindi na namin ito makita, hindi na kami nagpumilit pa na humabol. Nagtatakang umuwi na lang kami ni Tito sa bahay nila. Iniwan lang niya ako sa bahay noon. Tapos umalis na siya ulit. Nung gabi, nasa kwarto na ako nito. Katabi ko si Mama. Tulog na si Mama. Samantalang ako, nakahiga lang. Nakatitig lang ako noon sa may bintana. Hindi ako makatulog pa dahil natulog ako nung hapon na yon pagkahatid sa akin ni Tito Mateo. Kung saan-saan lang ako natingin nun kasi patay na rin ang gasera namin nung time na to. Hanggang sa mapadako ang tingin ko sa maliit na awang ng bintana. Kumabog ang dibdib ko nun sa gulat nung mapansin kong may matang nakasilip doon. Nakatingin ito sa amin. Naagad ko rin namang nakilala ng mapagmasdan kong mabuti. Si Tito Lando. Tumayo ako para sana pagbuksan siya ng bintana. Kaso nagising ko si Mama. Tinanong niya ako kung saan ako pupunta. At sinabi ko nga na nasa labas ng bintana si Tito Lando. Napalingon din siya doon. Pero pagtingin namin ulit sa bintana, wala na yung mga matang nakasilip doon. Tumayo si Mama at lumabas ng kwarto. Samantalang sumilip naman ako sa puwang na sinisilipan ni Tito Lando kanina. Hinahanap ko siya doon. Pasuko na sana ako nang maaninag ko siya sa hindi kalayuan sa may malaking puno ng akasya. Nakita ko din doon si Papa na lumabas. Hinahanap niya yata si Tito Lando. Kaya bahagya akong binuksan ang bintana namin. Sumigaw ako at tinawag ko si Papa at sinabing nasa may puno ng akasya si Tito. Napagalitan pa ako nun. Sinabihan ako ni Papa na magsara daw ako ng bintana na agad ko rin namang ginawa. Pero nakasilip pa rin ako. Nakita kong dahan-dahan ang paglapit ni Papa sa may akasya na itinuro ko sa kanya. At nagulat ito nang biglang tumakbo palayo si Tito Lando. Parang natigilan pa saglit si Papa
bago ito patakbong bumalik sa bahay namin. Mabilis akong lumayo sa may bintana. Nahiga ako at nagkunwaring natutulog na sa papag. Kinabukasan noon, pinagsabihan ako ni Papa. "Hoy Jimuel, wag na wag kang sasama kahit kanino sa gabi ah." Sabi ni Papa. "O, kahit kanino po? Kahit kay Tito Lando?" Tanong ko. Saglit siyang natahimik. Lalo na kung siya. Nung tanghali na yon, inihatid ako ni Tito Mateo sa school. Kaya nalaman ko sa kanya na may isang bata daw pala ang nawawala sa lugar namin. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon, napagsabihan ulit ako na wag daw akong basta-bastang sasama sa kahit kanino pa, kahit daw kakilala ko pa. Nung mag-uwian, nawala sa loob ko yung bilin ni Papa at ni Tito nung nakita ko si Tito Lando na nakatayo sa di kalayuan sa school. Agad ko siyang nilapitan nun. Tinanong ko kung anong ginagawa niya doon at kung siya ba ang sundo ko. Nginitian niya lang ako. Tapos hinatak niya na ako papalayo sa eskwelahan. Hindi ko naman yun masyadong inintindi. Kasi minsan din talaga ay napapakisuyuan nila Papa si Tito Lando sa pagsusundo sa akin sa eskwela. Pero nung time na yon habang naglalakad kami, parang may kakaiba kay Tito Lando. Dati kasi kapag siya ang sumusundo sa akin, maingay kami sa kalsada. Nagkukwentuhan kami ng kung ano-ano. Pero nung time na yon, wala. Sobrang tahimik namin. Hindi tuloy ako mapakali. Lalo na medyo malayo din kami sa isa't isa. Pakiramdam ko nga nun, wala sa mood si Tito Lando. Di hindi na lang din ako nagtangkang magsalita o lumapit pa. Nung may madaanan akong putik sa daan, umiwas ako. Kaya hindi sinasadyang napalapit ako kay Tito Lando. Doon ko naamoy ang kakaibang lansa niya. Nagkatinginan kami nung mapalingon ako sa kanya. Kaya mas lalo kong nasiguro na sa kanya ko naaamoy yung nangangalingasaw na mabahong amoy na yun. Pero hindi naman ako natakot o kung anuman. Parang hindi ko lang alam kung dapat ba akong magsalita tungkol doon o hindi na. Kasi medyo weird nga yung tingin ni Tito Lando sa akin. Buti na lang din Sir Kira at biglang dumating si Tito Mateo. Pabilis kong dilingon si Tito at lumapit ako sa kanya. Nagkatanguan lang yung dalawa. Tapos mabilis na ding nagpaalam si Tito Lando. Hindi man lang sila nag-usap. Na medyo ipinagtaka ko talaga. Matalik kasing magkaibigan yung dalawa. Pero ibang-iba sila nung time na yon. Nung makalayo ito, napagalitan ako ni Tito Mateo. Bakit daw sumama ako kay Tito Lando? Sinabi na nga niyang wag akong sasama sa kahit kakilala. Depensa ko, si Tito Lando naman kako yun, na kaibigan niya. Pero lalong sumama ang mukha ni Tito Mateo at ipinipilit niya na wag na nga raw akong sasama. Kahit daw si Tito Lando pa yon, wag na akong sasama pa ulit. Hindi na ako nakaimik nun at mabilis na kaming naglakad ni Tito pa uwi sa amin. Fast forward po. Kasama ko yung kaibigan kong si Greg nun. Pinuntahan namin si Will sa bahay nila para makipaglaro. Pero nagulat kami nung pagdating namin doon. Sinabi sa amin ng magulang niya na hindi pa raw nakikita si Will. Kaya noon ko palang din nalaman na si Will pala yung sinasabi ni Papa na nawawalang bata sa lugar namin. Natakot si Greg. Kaya nagpasya na lang kaming wag nang maglaro at umuwi na lang sa kanya-kanyang bahay. Naunang makauwi nun si Greg. Nadaanan kasi siya ng kuya niya at iniangkas na siya sa bike nito. So nagpatuloy na ako sa paglalakad. Hanggang sa madaanan ko yung daan papunta sa may sapa kung saan malapit yung bahay ni Tito Lando. Medyo malayo pa yon mula sa kalsada. Pero kung tatanawin mong pilit,
ay makikita mo na rin. Sa di kalayuan ay natanaw ko si Tito Lando na para bang may kung anong ginagawa. Nagpa siya akong puntahan siya para makiusyoso. Hindi pa man ako nakakalapit, tanaw ko na para siyang may isinisilid sa sako. Nakatalikod siya nun sa akin, kaya hindi ko makita ng maayos yung isinasako niya. Tatawagin ko na nga sana siya, pero natigilan ako nang malinaw kong makita ang isang putol na binti ng tao. Nakasuot pa yun ng tsinelas, Boskira. Puro dugo yun at parang lasog-lasog na yung laman. Halos masok ako nun sa amoy na biglang umalingasaw sa hangin. Para yung nabubulok na karne o yung parang patay na daga na inuud na. At sa kilabot din nang mapagtanto ko kung ano yung nasaksihan ko. Mabuti na nga lang at napigil ko ang sarili ko. At bago pa man ako makagawa ng ingay, ay mabilis na akong tumakbo pa uwi sa amin. Nakita ako ni Papa na humahangos. Sobrang putla ko raw. Pagpasok ko pa lang sa bakuran namin, talagang nagsuka-suka na ako. Di kasi mawala yung masangsang na amoy na yun sa ilong ko at pati na yung nakita ko. Saktong dumating naman nun si Tito Mateo sa bahay habang nagsasalita ako. Sinasabi ko kay Papa nun yung nakita ko kay Tito Lando. Parang nakilala ko yung tsinelas na yon at ayoko mang mag-isip ng masama noon. Pero hindi ko talaga maiwasan, lalo na sa nakita kong yun. Sobra akong nilamig nun. Pinagsara na kami ni Papa ng bahay at sinabing wag na wag daw kaming lalabas at wag magbubukas ng pinto sa kahit na kanino. Hindi ko alam kung anong plano nila, pero inabot na rin ng gabi nung makauwi si Papa. Lumapit agad ako, nakiusyoso ko sa usapan nila ni Mama. Wala na raw tao sa bahay ni Tito Lando nung pumunta sila doon. Hindi rin daw nila nakita yung sako na sinasabi ko. Malinis daw ang bawat sulok ng bahay nito. Ilang linggo matapos ang bagyo, may nakita raw na sako ang mga tao sa ibaba ng sapa. Agad daw na umalingasaw ang amoy nito nung buksan nila yon. At nakita nila doon ang iilang pirasong parte ng katawan ng tao. Sa bata daw. Nalaman lang ang pagkakakilanlan ng mga parte-parteng katawan na yon dahil sa damit at tsinelas na nasa loob pa ng sako. At kinilala ito ng mga magulang ni Will, Boskira. Tama nga talaga ang kutob ko. Hindi ko na nalaman pa yung ibang detalye pagkatapos nito. Parang ayaw na rin kasi nila Papa at Tito Mateo na may malaman pa akong iba. Pero hindi din naman kasi talaga nawala yung usapin na yon. Dahil yun na yung naging panakot ng matatanda sa amin. Hindi po ako naniniwala sa mga ganito. As in zero. Multo, engkanto, o kung ano pa man. Para sa akin lahat ng yan gawa-gawa lang para makapanakot o bilang libangan. Lumaki akong logical mag-isip. Kahit anong kwento, may paliwanag dapat. Hanggang sa sumama ako sa isang lamay na hindi ko naman dapat pinuntahan. Samahan mo na ako, please. Sabi ni Leia. Hindi ko pa siya girlfriend noon. MU pa lang kami. Pero alam mo yun, mahirap siyang tanggihan kasi syempre, pakitang tao pa ako noon. Patay daw ang lolo niya. Wala naman sanang problema sa akin na samahan siya. Ang kaso, napakalayo. Kailangan pa naming umuwi sa probinsya nila sa Quezon. Yung parents daw kasi niya ay hindi na siya nahintay, kaya wala siyang kasama na uuwi doon. Napapayag din naman niya ako. Parang wala din naman kasi talaga akong choice.
Kumbaga, papogi pa ako nito sa kanya eh. Best foot forward ika nga. Hapon na nung umalis kami ng Bulacan, kaya gabi na nung makarating kami sa kanila. Sa isang baryo sa gilid ng bundok, somewhere sa Quezon. Walang signal, walang poste ng ilaw, literal na madilim. Basta pagdating namin, normal lang. Ipinakilala niya ako sa mga kamag-anak niya doon. Pasimple kong inilibot ang paningin ko sa kabuuan ng bahay. Simple lang ito. Maliit yung bahay. Nasa labas lang nila yung lamay. Ilang upuan, tarp at iilang ilaw. Tapos tahimik. Sobrang tahimik. Wala kasing ibang bisita o nakikiramay doon, kundi yung pamilya o kamag-anakan lang nila. Unang gabi ko doon ay okay naman. Winelcome naman ako ng maayos. Nakihalubilo ako. Nakipag-inuman pa nga at nakipagkwentuhan. Pero nung makaramdam na ng antok si Leia, sinabihan niya ako na matulog na daw kami. In-excuse niya na ako sa mga kamag-anak niya. Tapos dinala niya na ako sa kwarto kung saan daw ako pwedeng matulog. Sabi ko nga nun sa kanya, buti hindi niya ako iniwan lang at natulog na lang basta. Natawa siya nun. Alam daw kasi niyang mahihiya akong magsabi, kaya isinama niya na ako. Pero bandang madaling araw, nagising din agad ako. Hindi kasi ako sanay matulog sa ibang lugar at sa ibang higaan. Nung time na yon, ewan ko ba, bakit hindi ako mapakali? So lumabas na muna ako ng kwarto. Paglabas ko, doon ko nakita ang isang aso. Malaking aso yun na tahimik lang na nakaupo sa kabilang side ng kalsada. Nakatingin lang ito sa kabaong. Naisip ko agad na baka alaga yun ang namatay. Nagdadalawang isip pa ako nun kung pupuntahan ko ba yung aso. Mukha naman kasing mabait, ni hindi nga natahol sa mga tao sa lamay eh. So naisip ko na baka sanay sa tao. Di pa man ako nakakapag-decide kung lalapitan ko ba yun, ay may bigla nang nagsalita sa likod ko. Tito yun ni Leia. "Huwag mong lalapitan yan. Hindi aso yan," sabi niya. Napangisi ako sa sarili ko. Kaya hindi ko napigilan ng sarili ko na magtanong ng sarcastic sa kanya. Ano po pala yan, sir? Multo? Gusto kong sakali ng sarili ko nun. Ganun kasi ako makipag-usap sa mga kaibigan ko eh. Nag-alala tuloy ako na baka mainis sa akin yung tito ni Leia. Bahagya ko siyang nilingon. Wala naman siyang naging reaksyon sa tono ng pananalita ko. Pero muli siyang nagsalita. Tinitignan ka niya. Pero pagbalik ko ng tingin sa kung nasaan yung aso, ay wala na ito. Kinabukasan, nagpunta kami sa ilog. Malayo-layo din yung nilakad namin nun, hanggang sa makarating kami sa sinasabi nilang Secret Falls. Maganda dun, malinis at malamig ang tubig. Mapuno din, kaya hindi kami masusunog sa init ng araw. Lumusong na ako agad kasama ang iba pang pinsan ni Leia. Si Leia naman, may inayos pa ata nun. Nagulat na lang ako nung bigla siyang sumulpot malapit sa amin at tinawag ako. May itinuturo siya sa taas. Hindi ko pa man din nakikita yung itinuturo niya, ay nagulat na lang kami nang bigla siyang sigawan ng isang nakatatandang pinsan niya. Huwag daw kaming basta-bastang turo ng turo. Lalo na nasa gitna kami ng gubat. Nilapitan niya kami at sinabihan na masama daw magturo sa gubat, lalo pat dayo lang kami ni Leia doon. Humingi naman kami ng pasensya at hindi na kami umulit pa ni Leia. Nung gabing yon, mas madami na ang tao sa lamay. Mas madami na ang nagsusugal at ang nakikiramay. Si Leia hindi makalabas ng bahay. Paano? Bigla siyang nilagnat pagdating nung gabi. Sobrang init ng katawan niya at nanginginig siya sa panlalamig. Pagising-gising daw siya dahil pakiramdam daw niya ay magsusuka siya. Nung hindi na daw siya makatulog talaga,
lumabas na siya ng kwarto. Nakita ko siya agad nun. Nakatambay lang kasi ako nun sa sala. Nilapitan niya ako. Sobrang sangsang daw sa kwarto kaya siya lumabas. Hindi daw siya makatulog. Kaya ang ginawa ko nun, pinasok ko yung kwarto niya at hinanap yung sinasabi niyang amoy. Pagpasok ko, meron ngang mabaho doon. Parang nabubulok na patay na hayop yung amoy nun na hindi mo maintindihan. Hinanap ko yun sa bawat sulok ng kwarto. Pero wala. Naisip ko na baka sa labas nang gagaling yung amoy na yon. So lumabas ako ng kwarto. Sinabi ko kay Leia, itignan ko sa likod kung nandoon yung mabaho. Siguro dahil sa panghihina niya, tumango na lang siya. So lumabas ako nun. Nadaanan ko yung mga naglalamay. Kaya nakita din ako ng ilang kamag-anak ni Leia. Nag-excuse lang ako sa kanila nun. Tapos gumilid ako sa kabilang bakod. Wala naman silang kapitbahay, kaya siguradong makikita ko doon ang kung ano man yung mabahong nangangamoy. Pero nakakailang hakbang pa lang ako, ay nakakita ako ng isang malaking aso. Yun yung aso na nakita ko noong unang gabi namin doon. Nakatayo ito at diretsong nakatingin sa akin. Hindi ito gumagalaw. At hindi na rin siya mukhang maamo nung time na yon. Dinig ko ang mahinang pag-angil nito sa akin. Naghanap ako sa gilid ng pwede kong ipambato dun sa aso. Pero nagulat ako nang may humila sa akin palayo doon. Yung tito ni Leia yon. Yung nagsabi sa akin na wag ko daw lalapitan yung aso. Makinig ka sa akin, Toy. Kung gusto mo pang makauwi ng buhay sa inyo, hindi aso yan. Aswang. Pagkasabi niya noon, ay tinalikuran niya na agad ako. Sabay-sabi niya na, nasa iyo na yan kung makikinig ka o hindi. Hindi ko nagawang makatulog nung gabing yon pagkatapos ng nangyari. Hindi mawala sa isip ko yung babala ng tito ni Leia. Hindi kami umalis ng bahay noon para maggala. Masama pa rin kasi ang pakiramdam ni Leia. Gusto na nga sana siyang ipadala ng tito niya sa ospital. Pero siya na mismo ang may ayaw. Sabi niya, simpleng lagnat lang daw yun. Baka daw dala lang ng pagod, kaya nagkasakit siya. Hindi naman na nakipagtalo yung tito niya. Mas alam naman daw ni Leia ang sarili niya kesa sa kanila. Kaya hayaan na lang daw. Total naman daw ay bukas na ang uwi namin. Pero pagdating ng tanghali nun, si Leia, suka na ng suka. Pinilit ko siya nun na pumunta na ng ospital. Pero sabi niya, ina-acid lang daw siya. May mga gamot naman daw siyang dala, kaya magiging okay din daw siya. Mga bandang hapon, nakatulog na si Leia sa sala. Doon siya naabutan ng matandang babae. Kasama nito ang may-ari ng bahay. Pinakilala sa amin yon at sinabing kaibigan daw yon ng nanay niya. Bumati ako pero hindi niya ako pinansin dahil diretso itong nakatingin kay Leia. So nag-excuse na muna ako sa kanila kasi mukhang mag-uusap sila doon sa sala. Ililipat ko pa nga sana si Leia nun sa loob ng kwarto kung saan ako pinatutulog. Pero pinigilan ako ng tita niya. Saka nito sinabi na umuna na raw ako dahil kanina pa daw akong hinihintay ng mga pinsan ni Leia. Sa gilid ng lamayan lang kami nag-inom nun. Gabi na kami natapos. Hindi pa nga sana kaso biglang dagsana yung taong nakikiramay. Sa bagay kasi huling gabi na ng lamay nun at kinabukasan libing na ng lola ni Leia. Pumasok na ako sa loob. Nakita ko si Leia na tahimik lang na nakaupo sa sala. Nilapitan ko siya agad. Kahit nahilo na ako sa dami ng nainom ko, matino pa naman ang isip ko. Kinamusta ko agad ang pakiramdam niya noon. Okay naman na daw siya. Medyo hilo pa raw pero hindi na yung kasing sama nung tanghali. Pagsabi niya noon, biglang pumasok ang parents ni Leia. Tinanong siya agad kung kumusta siya
at kung anong nararamdaman niya. Tulad ng sagot niya sa akin, yun din ang isinagot niya sa magulang niya. Naiiyak na nagpasalamat sila tita doon sa matandang babae. Kaya kami, takang-taka kami ni Leia. Maski si Leia, walang alam sa nangyari. Bale nalaman na lang namin to noong pauwi na kami. Ang sabi sa amin, napaglaruan daw pala si Leia nung nasa ilog kami. Mabuti na lang daw talaga at nakirama yung kaibigan ng lola ni Leia. Kasi kung hindi, malamang na hindi na raw naagapan pa si Leia. Lalo pa nga't walang nakaisip sa amin na may ganoon palang nangyayari sa kanya. Tinanong pa ng mama ni Leia kung hindi na daw ba yun mauulit pa. Sagot nito, hindi naman na daw dahil nadasalan niya na ng proteksyon si Leia at uuwi na rin naman daw kami kinabukasan kaya wala na daw yung magagawa pa kay Leia. Pero ano po kayang nilalang yung naglaro sa anak ko? Mahinang tanong lang ng mama ni Leia. Diretsyong tinignan ng matanda si Leia at saka ito nagsalita. Isang nilalang ng tubig ang nagambala mo, iha. Sa susunod, matuto kayong rumespeto sa lugar na inyong pinupuntahan. Dahil hindi nyo alam kung gaano karami ang nakatira sa mundong ito na hindi lang natin nakikita. Huwag kayong turo ng turo sa mapupunong lugar at baka may bantay ang lugar na yon na hindi nyo lang nakikita. Ikaw, sabi nung matandang babae, sabay turo sa akin. Pasalamat ka sa gabay mo dahil iniligtas ka niya. Hindi pa rin ako makapaniwala noon. Siyempre pamilyar naman ako doon. Engkanto, aswang, manananggal at kung ano-ano pa. Hindi lang talaga ako naniniwala dahil wala namang patunay pa talaga. Pero nung time na yun nga, aswang at engkanto, hindi ako makapaniwala. Fast forward po. Huling lamay na. Mas marami ng bisita ang nakikiramay at meron na ring padasal na malapit sa kabaong. Nasa gilid na lang ako nun, sa malapit sa kalsada. Katatapos ko lang magdala ng snack, candy at kape para sa mga naglalaro. Pati sa mga nakaupo lang sa medyo harapan. Ganon din ang ibang pinsan ni Leia. Nakaabang na lang kami sa iba pang dadating kung meron pa man. Nasa kalagitnaan pa lang ng padasal nung biglang namatay ang mga ilaw. Maski yung 2 kandila sa harap ay bigla ding namatay. Nagulat ako. Biglang sumigaw ang tito ni Leia. Yung kabaong! Yung kabaong! Bantayan niyo yung kabaong! Tapos bigla silang nagtakbuhan sa gilid ng bahay. Napasunod na lang din ako nun sa kanila. Nilibot namin yun hanggang sa makakita kami ng malaking itim na aso sa ilalim. Yun yung aso na nakita ko na malapit sa bintana ng kwarto kung saan natutulog si Leia. Nagulat ako nung biglang parang may ibinato si tito dun sa aso. Yun pala, may hawak itong parang latigo. Ilang beses niya yung hinampas hanggang sa makalayo na yung aso sa kanya. Galit na galit nun si tito. Parang nakailang tama lang siya dun sa aso. Nung bumalik na ang ilaw sa bahay, ay nakita ko pa kung paanong lumipad palayo yung isang napakalaking uwak. Sobrang laki nun, Boss Kira. Para ba siyang kulay itim na agila? Hindi talaga yung normal na laki ng uwak. Nakita din yun nila tito. At sigurado daw sila na aswang din yung uwak na yun. Wala naman pong nangyari sa bangkay ng lola ni Leia. Hindi naman daw nanakaw o napalitan ng aswang. Kaya maayos naman itong nailibing ng matiwasay kinabukasan. Bumiyahe na rin kami ni Leia noon pabalik ng Bulacan. Nagpaiwan pa noon yung parents ni Leia dahil may aasikasuhin pa raw sila doon.